Nagsisimula ang kwento sa isang medieval na mundo kung saan isang mabait na mangangalakal na si Ban Alza ang nag-aalok na bayaran ng ilang demi-humans na alipin para sa kanilang trabaho. Nagsimula ng husgahan ng mga tao sa paligid niya si Ban Alza dahil sa kabaitan niya sa isang mas mababang uri at kahit ang mga demi-humans ay nag-aatubili na tanggapin ang kanyang bayad. Gayunpaman, ipinipilit ni Ban Alza at umalis sila matapos tanggapin ng masaya ang bayad. Sinasabi ni Ban Alza sa kanyang kaibigan na karapat-dapat ang lahat na tratuhin ng pantay-pantay, ngunit pinaalalahanan siya nito na hindi basta-basta tatanggapin ng kanilang resista ng mundo ang kanyang mga ideya. Biglang nagsimula ang kumikislap na liwanag sa mga kamay ni Ban Alza at di nagtagal, napalibutan ng buong katawan niya ng liwanag at misteryosong na teleport na nagpasabog kay Queen. Nababalisa si Ban Alza habang pamapante siya sa isang altar na napapalibutan ng mga pari at tinanggap siya ng kanilang leader bilang kandidato para sa isang bayani para sa kaharian ng Clyroad. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang tumawag ng mga bayani mula sa ibang universo upang labanan ang Demon Lord para sa kanila at isang katulong ang naglalagay ng isang aparato para sukatin ang kapangyarihan ni Ban Alza. Ngunit nadismaya siya nang makita na siya ay isang ganap na normal na lalaki habang sa palagay ni Ban Alza, ang resulta ay ganap na normal. Biglang isang katulong ang sumigaw ng masaya sa isa pang altar, inanunsyo na nakatawag na sila ng isang alamat na bayani. Pati ang alalay ni Ban Alza ay agad na pumunta sa bayani habang ang buong tao ay nagsasaya at nagsisimulang magpugay sa kanya ng buong puso. Pagkatapos, idineklara ng hari na ang bayani ang kanilang tagapagligtas. Habang nag-iisa si Ban Alza, iniisip niya kung paano makakauwi, ngunit sinasabi sa kanya ng mahika ng hari na walang paraan para maipadala siya pabalik kaya't inutusan siya na manirahan sa malayong kagubatan ng Delos. Pagkatapos sumakay sa karwahe para sa kanyang paglalakbay, tinanong ni Ban Alza ang demi-humano na driver kung siya ba ay alipin ng hari, ngunit ipinaliwanag dito na sa kanilang mundo, pantay ang trato sa mga demi-humano at tao. Pagdating nila sa gubat, binigyan ng lizardman si Ban Alza ng isang bag na may pera at pagkain, pinayuhan siyang ang mapayapang gubat ay puno pala ng makapangyarihang madilim na sundalo. Habang umaalis ang driver, nagpapasalamat si Ban Alza sa tulong niya bago niya ilabas ang espada mula sa kanyang bag. Napagtanto niya na binigay siya ng hari ng isang piraso ng basura na walang silbi para guluhin siya. Bago mapansin ng ilang slime sa likod niya, iniisip ni Ban Alza na magiging madali lang ang hamon na level 1, ngunit biglang umatake ang mga slime ng napakabilis, at swerte niyang naitaboy sila. Nabigla si Ban Alza nang makita na isang atake lang ang tuluyang wasakin ng kanyang espada. Biglang may nagsabi sa kanya na siya ay nag-level up na at ipinakita na ang kanyang mga estadistika ay walang hanggan. Hindi maintindihan ni Ban Alza kung ano ang ibig sabihin ng simbolo ng infinity at nagulat siya nang bigla siyang magsimulang matutunan ang bilyon-bilyong bagong spell. Pagkatapos, natuklasan ng sistema na ang kanyang bag na pang-imbak ay sinumpa ng isang spell na nakakaakit ng mga halimaw, kaya tinanggal niya ito, napagtanto na nais ng hari na gawing pagkain ng halimaw siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang pumasok sa gubat, ngunit sinabihan siya ng sistema na maraming bulsa ng masamang mana ang nasa loob nito. Tinanong nito si Ban Alza kung dapat ba nitong alisin ang masamang mana, tumango siya, at isang napakaliwanag na liwanag ang lumabas at ganap na nilinis ang libo-libong milya sa paligid nila. Biglang huminto ang sistema sa kanyang isipan at inihayag na nakamit niya ang 1,000,000,000 antas na nag-iwan sa kanya na labis na naguguluhan. Samantala, sa Clyroad Castle, umaatake si Prinsesa Elizabeth sa malupit na desisyon ng kanyang ama na ipadala si Ban Alza sa mapanganib na kagubatan ng Delevsa, na halos headquarters ng mga demonyo. Walang pakundangang nararamdaman ng hari sa pagtanggal niya ng mga inosenteng tao na kanyang tinawag, ngunit bigla na lamang siyang binabalaan ng isang mensahero na may gumamit ng paglilinis, ang pinakamatibay na banal na spell. Ngunit nagulat siya nang ipakita ng bantay na ginamit ang spell sa Delevsa. Bumalik kay Ban Alza, iniisip niya kung paano siya nakakuha ng 300 antas sa pamamagitan lang ng paggamit ng isang mahikal na spell, pero tinatanggap niya ito bilang isang ganap na normal na pangyayari sa bagong mundong ito. Pagkatapos, nagpasya si Ban Alza na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan gamit ang isang spell na nagbabago ng anyo na nagbigay sa kanya ng giant na level 10. Nagsimula siyang mag-isip na baka hindi naman ganoon kasama ang pagiging babae, ngunit sa huli, nilalabanan niya ang mga mapanghimasok na pag-iisip at bumabalik sa pagiging isang binatang nakasuot ng disguise. Pagkatapos, binabalik siya ng sistema sa kabisera ng hari na nagbigay sa kanya ng ideya na subukang mag-teleport pabalik sa kanyang tahanan. Hindi gumagana ang spell, kaya ngumiti na lang si Ban Alza at nagpa siya na mag-isa sa bagong mundo bilang isang adventurer. Sa guild ng mga adventurer, ipinaliwanag ng receptionist ang lahat ng antas ng mga adventurer sa kanya. Tinanong niya ang pangalan niya, ngunit pinili niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan at nagparehistro bilang Fleo. Matapos matanggap ang kanyang adventurer token, iniisip ni Fleo kung aling misyon ang uunahin, at napansin ng isang batang babae na humihiling na samahan siya sa Delevsa Forest, kahit na sinasabi niya na nasa panganib ang kanyang walang magawang pamilya. Ang mga adventurer ay malamig na tinanggihan siya, tumatangging isugal ang kanilang mga buhay. Nanghihinayang si Fleo para sa batang babae at inalok na ay teleport siya doon, ngunit akala ng lahat sa paligid niya na isang mababang lover lang siya na nanloloko sa inosenteng babae gamit ang mga pawang pangakong walang katotohanan.
Sa kanilang mga bulong, sa wakas ay naisip ni Fleo na ang teleportasyon ay hindi isang pangkaraniwang mahika. Pagkatapos, tinanong siya ni Royal Knight Balirosa at ang kanyang mga kaibigan kung ano ang kanyang ginagawa. Sinasabi niya na may patunay siya na kaya niyang mag-teleport at dinadala niya sila sa isang tahimik na eskinita para ipakita ito. Ginamit ni Fleo ang mahika at inilipat niya ang buong grupo sa labas ng gubat na nagpa-shock sa kanilang lahat at napagtanto na mali ang akusasyon niya sa kanya. Agad na humingi ng tawad si Balirosa kay Fleo kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nag-aalala ang batang babae na nawala na ang lahat ng masamang mana sa kagubatan. Sinubukan ni Fleo na sabihin na nilinis niya ang kagubatan, ngunit pinipigilan siya ng sistema na ilantad ang kanyang mga lihim sa isang demonyo. Nalilito siya na isang demonyo ang batang babae, at bigla, itinuro ng lahat ng babae ang kanilang mga sandata sa kanya. Alam na nilang niloloko niya ang mga tao para tulungan siya at kinokonsumo sila para sa kanilang kapangyarihan. Nakatayo roon ang batang babae ng inosente, ngunit biglang yumuko ang mukha niya sa isang hayop ng ngisi at tinutukso niya ang lahat na akala nilang sapat na silang lakas para harapin siya. Ibinubunyag niya ang kanyang tunay na anyo, isang dambuhalang demonyong lobo na tinatawag na Fenris, at sinasabi na siya ang kapatid ng isa sa apat na pinakamalakas na demonyo na tinatawag na apat na impyerno. Lahat ng mga babae ay napasubsob sa kanilang mga tuhod dahil sa presyon ni Fenris, pero nananatili si Fleo na nakatayo, na ikinagulat niya. Iniligtas niya ang mga babae mula sa mga atake niya at nagta-teleport pabalik sa kastilyo, naghahanda upang harapin ang harapan ng Demon Lord. Sumugod si Fenris kay Fleo, ngunit mabilis nitong naiiwasan ang atake bago niya mapigilan ang susunod. Gumamit siya ng isang buhawi upang maipit ito. Bago gamitin ang spell ng gravity para pigilan siyang makaalis sa lupa, naisip ni Fleo kung paano mapapabagsak ang demon niyang hindi nasasaktan ng sinuman at iminungkahi ng sistema na alipin siya upang kontrolin ang kanyang isipan. Gayunpaman, tumanggi si Fleo na gamitin ang pagkaalipin, nais panatilihing ligtas ang mundo mula sa masasamang konsepto. Habang patuloy na sumusubok si Fenris na makaalis sa malakas na grabidad, paulit-ulit na sinasabi ng sistema kay Fleo na alipin siya, ngunit tumatanggi siya hanggang sa maubos ang mahika ni Fenris. Tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo at naghahanda ng mawala ng buhay, ngunit pinalaya siya ni Fleo. Sinasabi ni Fenris na siya ay isang kaaway ng lahat ng tao, ngunit sinasabi niya na ayaw niyang maghiganti sa isang nagsuko na. Naantig siya sa kanyang kabutihan at bumalik sa kanyang anyong tao, agad namang umiwas si Fleo bago siya bigyan ng damit. Ngunit, nawalan siya ng malay sa pagod bago niya maisuot ang mga ito, kaya dinala siya ni Fleo sa isang tolda at ginamaw gamit ang kanyang mahika. Habang nagpapahinga si Fenris sa loob ng tolda, naiisip niya kung bakit magagawa niyang gamitin ang pinakamalakas na mahika sa buong mundo. Di nagtagal, nagising si Fenris sa loob ng tolda at lumabas matapos mapansin na ganap ng gumaling ang kanyang katawan. Bilang pasasalamat sa kabaitan ni Fleo, nagpasya siyang huwag nang umatake sa mga tao at inalok na maging kanyang alipin. Sabi ni Fleo na hindi na niya kailangang umabot pa roon, ngunit nagsimulang umiyak si Fenris at sinabing magiging walang kabuluhan ang buhay niya kung wala ang kanyang Panginoon. Ganap niyang tinanggap ang alok niya dahil sa kanyang nakakatuwang pag-arte, ngunit pinayuhan niya siya na siya ay mula sa ibang mundo. Gayunpaman, hindi alintana ni Fenris kung saan siya nagmula at sinasabi niyang magpapatuloy siyang maglingkod sa kanya samantala, sa kaharian, nagalit ang hari sa kanyang peking bayani dahil sa pagkawala ng buong tropa ng sundalo sa isang demonyong level 1. Ang prinsipe ay aroganteng ipinagtatanggol ang sarili, sinasabing masyadong kawawa ang kanyang mga sundalo para labanan ng totoong halimaw at iniwan ng hall. Pagkatapos, tinanong ng hari ang isang sundalo tungkol sa pagganap ng bayani at nalaman na talagang tumakbo siya ng takot at sinisi ang mga sundalo sa lahat ng bagay. Sa labas, sa mga koridor ng kastilyo, nararamdaman ng bayani ang pagkadismaya dahil siya ay masyadong mahina upang labanan ang totoong mga halimaw kahit na matapos ang napakaraming pagsasanay. Ang kanyang magandang alipin na si Suya ay pumihil sa kanyang pag-iisip at ang prinsipe ay umalis upang sayangin ang lahat ng pera ng hari sa pag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad si Fleo kasama si Fenris papunta sa guild ng mga adventurer, tinawag siya ng isang nagtitinda sa kalye na Miss Fleo. Nasisiyahan siya na akala ng mga tao ay kasal sila at sinasabi ni Fleo na magandang paraan ito para maitago ang kanilang tunay na relasyon. Gayunpaman, sinimulan ni Fenris na ituring ito bilang isang tunay na kasal, masaya na may asawang kasing lakas niya. Sabay nilang pumasok sa guild ng mga adventurer kung saan nagparehistro si Fenris bilang isang adventurer, namumula na natutuwa na nakakuha sila ng magkatugmang token ng kanyang asawa. Habang nag-iisip kung anong mga misyon ang kukunin nila, inanunsyo ng receptionist na nagdeklara na ng emergency ang kaharian dahil sa isang hukbo ng mga demonyong oso. Ibinunyag niya na kahit sino ay pwedeng kunin ang misyon na talunin ng horde, ngunit nakakaramdam ng kaba ang mga adventurer dahil kahit ang hero ay nabigo laban dito. Iniisip din ni Fleo na siya ay masyadong mahina para labanan ng isang hukbo na kaya siyang talunin, ngunit sinasabi ni Fenris na masyadong mahina ang mga oso para sa kanila. Pinapadala niya sila sa teleportasyon sa lugar ng horde ng mga oso, at napansin nila ang isang walang laman na bahay na inilalaan ng guild para sa mga adventurer. Naghahanda na silang dalawa na labanan ng mga oso, nang bigla nilang marinig ang ilang takot na sigaw sa malapit. Pumunta sila upang tingnan ang pangyayari, nakakita ng ilang mga babae na napalibutan ng mga demon bear.
Iniisip ni Fenris na dapat alang nilang balewalain ang mga mahihinang tao, pero alam ni Fleo na sila ay mga real na kabalyero kaya siya ang pumasok upang tumulong. Pumutok siya ng isang alon ng mga oso gamit ang isang spell ng kidlat habang tinatapos ni Fenris ang isa pa. Nabibigla ang mga babae na ligtas sila at nakaramdam ng ginhawa sa pagkakaalam na nakaligtas si Fleo sa laban niya laban sa Demon Lord. Tinanong nila kung sino ang cute na babae na kasama niya at ipinakilala ni Fleo si Fenris bilang kaibigan lang na ikinalungkot niya. Biglang may isang oso na pumasok sa likod ni Fenris nang hindi mo inaasahan at naisip ni Fleo na maaaring masaktan siya. Gayunpaman, tinitigan lang ni Fenris ang oso at ito'y natakot hanggang sa tuluyang sumuko sa kanya. Parehong pinili ni Fenris at Fleo na alagaan ang kalmadong oso bilang alaga at ginawang kuneho na tinatawag na Saib na ikinagulat ng mga babae sa paraan ng kanyang pagtrato sa isang demonyo. Pagkatapos, ipinakilala ng mga babae ang kanilang mga sarili bilang sina Balriosa, Blossom, Bailari, at Bolano at humiling na sanayin sila ni Fleo. Ipinaliwanag ni Balriosa na matapos utusan ng hari ang lahat ng mga adventurer na maging sapat na malakas upang suportahan ang kanilang bayani, sinubukan nilang mag-ensayo laban sa mga demonyong oso, ngunit nanatili pa rin silang masyadong mahina upang talunin ang isang isa. Nag-aatubili si Fleo, iniisip na wala siyang karanasan sa pagtuturo sa iba at naiinggit si Fenris na sinusubukan ng mga babae na makisali sa kanyang lalaki. Napapansin niya ang kanyang galit at ipinaliwanag niya sa mga babae na si Fenris talaga ang kanyang asawa, kaya lahat sila ay naiilang at nag-withdraw ng kanilang hiling. Gayunpaman, masaya si Fenris na naipahayag niya ang kanilang kasal sa publiko at pinapayagan si Fleo na sanayin ang mga babae, kaya sa wakas ay pumayag siyang tanggapin sila bilang kanyang mga estudyante. Pagkatapos, nanghihiyang tanungin ng mga babae si Fleo kung maaari silang manirahan sa kanyang bahay dahil masyadong mapanganib ang kagubatan para sa kanila. Agad na pumayag si Fenris na tanggapin sila, sinabing makakatipid siya ng espasyo sa pagtulog kasama ang kanyang mapulang mukha na asawa. Kinabukasan, dinadala ni Fleo ang mga babae upang labanan ng isang demonyong hayop, ngunit lahat sila ay nagbaba ng kanilang mga sandata at tumakbo palayo, takot na takot sa kanilang buhay. Naiisip ni Fleo na aabutin pa ng ilang sandali bago nila harapin ang totoong mga halimaw, kaya't umupa siya ng isang kwarto kung saan pwedeng manatili ang mga babae. Nagpasalamat ang mga babae sa kanyang regalo at tinawag ni Fenris sila pababa para sa hapunan, ngunit nadismaya sila nang makita ang hilaw na karne na inihain para sa kanila. Nagsimula si Fleo na magluto ng karne kasama si Bali Rosa na ikinagulat ni Fenris na gusto ang hilaw na karne. Pagkatapos ng ilang sandali, naghanda sila ng masasarap na ulam at ipinaliwanag ni Bali Rosa na galing siya sa isang mahirap na pamilyang mayaman na hindi kayang magbayad ng mga kusinero kaya natutunan nilang magluto ng sarili nilang pagkain. Ayaw tanggapin ng ego ni Fenris na mas masarap ang lutong pagkain kaysa sa hilaw, ngunit nasira ang kanyang pagmamalaki dahil ito ang pinakamasarap na bagay na kanyang natikman. Sa hindi masigasig na paraan, sinasabi niya sa mga babae na siya na ang magluluto sa susunod at masaya nilang tinanggap ang alok niya. Kinabukasan, ginulat ni Fenris at Fleo ang guild ng mga adventurers sa lahat ng makapangyarihang mga hayop na kanilang pinatay para sa mga yaman. Habang lahat ay nagbubulungan tungkol sa kanila, napagtanto ni Fleo na dapat sana ay mas maingat siya imbes na ilantad ang mga monsters sa harap ng guild sa gitna ng araw. Pagkatapos, tinanong ni Fenris si Fleo kung maaari siyang mag-asikaso ng ilang negosyo bago siya tawagin ni Lilith, isang miyembro ng kawani ng guild, para sa isang mahalagang usapan. Habang umalis si Fenris upang lihim na mag-attend ng mga klase sa pagluluto, dinala ni Lilith si Fleo sa silid ng guild kung saan pinuri siya sa kanyang mga magagandang nagawa. Nagsisisi siya ng tahimik sa sobrang pagpapakita habang hinihiling ni Lilith na sumali siya sa kaharian at suportahan ng bayani bilang kanyang kanang kamay. Ngunit iniisip ni Fleo ang kanyang mapayapang buhay kasama si Fenris at nagpasya siyang hindi na ito karapat-dapat na makisali sa isang walang kwentang digmaan na nagbigay ng gulat kay Lilith. Matapos tumanggi sa alok ni Lilith, umalis si Fleo mula sa guild ng mga adventurer kung saan nakita niya si Fenris na parang galing sa isang lugar ng digmaan. Nababahala siya na binugbog siya ng ilang demonyong hayop habang naaalala ni Fenris ang kanyang mapanirang klase sa pagluluto kung saan sumabog niya ang buong kusina. Samantala, sa kaharian, nakatanggap ng balita ang bayani na may isang makapangyarihang nilalang na nag-alis ng mga demonyong oso, kaya't nagbigay siya ng utos na kunin ang taong iyon bilang kanyang katuwang. Sa kanyang bahay, tumanggi si Fleo sa alok ng kaharian na sumali sa kanila at ipinagpatuloy ang pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Pinapanood niya si Blossom habang inaalagaan ang kanyang farm, iniisip na kaya niyang maging Super Saiyan kung gagawin niya ang parehong pagsisikap sa pag-insayo. Samantala, sinubukan ni Fenris na hikayatin si Bailari na tamaan ng isang buhay na target sa halip na isang bullseye, ngunit nahirapan siyang sakta ng isang buhay na nilalang. Binibigay din ni Fleo kay Bolano ang isang singsing upang mapahusay ang kanyang mana, tinanggap niya ito, ngunit si Fenris ay dumadaan sa likod niya, nanganganib na tapusin ang kanyang karera kung isuot niya ito sa kanyang daliri, habang inggit na pinananatili ang mga babae sa malayo sa kanyang asawa.
Napansin ni Fenris na may nakabantay sa kanila. Kalaunan, naghanda siya ng isang kamanghamanghang hapunan para sa lahat at ibinahagi ang kanyang lihim na klase sa pagluluto. Sinabing kahit na noong una ay parang imposibleng matutunan, sa wakas ay natutunan na niya kung paano hawakan ang mga sangkap sa pagluluto, at masaya siya na maaari na siyang maging kapaki-pakinabang bukod sa pakikipaglaban. Pinagluto ni Fenris si Cleo ng espesyal na ulam na curry. Natuwa siya sa pagkain nito, dahilan upang ngumiti siya ng masaya habang sa labas ng kanilang bahay, patuloy na nanonood si Uli Minas, ang mata na nagmamasid. Nanatili si Uli Minas na walang kamalay-malay sa presensya ni Fenris, bigla siyang lumitaw sa likod niya at dinala siya sa loob para sa pagtatanong. Nagbuhos si Cleo ng tsaa kay Uli Minas at nalaman na siya ay isang lingkod pala ng demonyong Panginoon. Sabi ng tao na si Nico, nasa paligid lang siya at nakita silang magkasama. Ipinagmamalaki ni Fenris na kasal niya si Cleo, na ikinagulat ni Cleo na isang ordinaryong lalaki ang nakapagpakalma sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Uli Minas kung ano ang nangyari sa kagubatan ng Delos at ipinaliwanag ni Cleo na pinurify niya ito gamit ang isang spell na ikinagulat niya. Tinanong niya si Fenris kung alam niya na pinalihim na pinatay ni Cleo ang kanyang kapatid na si Fengorol na nasa loob din ng gubat. Sabi ni Fenris na kahit pa ganoon ay ayaw ng kanyang kapatid na magdalamhati siya sa kanyang pagkamatay. Sinasabi niya sa pusa na nagpasya siyang manatili kay Cleo dahil sa kanyang lakas at kabaitan, habang ang mga babae ay nakasilip mula sa isang sulok, nakakaramdam ng guilt sa pakikinig sa kanilang usapan. Samantala, iniisip ni Uli Minas na parehong banta sina Cleo at Fenris sa demonyong Panginoon, kaya nagkukunwari siyang haminin si Cleo upang lipulin sila. Lumabas sila para simulan ng laban at biglang umangat si Uli Minas, nagpapalabas ng mahikang kuko na bumabaon kay Cleo habang nagsimula rin siyang maglabas ng atake mula sa lupa na ikinagulat niya. Madaling tinatanggihan ni Cleo ang parehong mga spell at mahigpit na iginigiit ang kanyang mga kamay, tuluyang walang magawa sa kanyang bitag. Mabilis siyang sumusuko at umaalis, at bumalik si Cleo sa loob kasama si Fenris. Kalaunan ay sinabi niya sa mga babae na itinatago niya ang pagkakakilanlan ni Fenris upang protektahan sila mula sa problema. Sinasabi na maaari na nilang i-report siya sa kastilyo ngayon na alam na nila. Sasabihin ni Valarosa na hindi niya kailanman isusuko ang isang taong sobrang tumulong sa kanya. Sang grupo, sumang-ayon din na itago ito, ngunit nasira ang kanilang masayang sandali nang maramdaman ni Fenris ang isang kaguluhan sa labas. Nang lumabas sila para imbestigahan, natakot ang mga babae nang makita ang isang hukbo ng pinakamalalakas na dragon ng demonyo na papalapit sa kanila kasama si Uli Minas. Akala ni Uli Minas na kayanan niya ito, ngunit masaya lang si Cleo na makakita ng isang dragon sa kauna-unahang pagkakataon. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumilos at pinapalaya sa mga dragon mula sa langit na parang mga langaw na ikinagulat ni Uli Minas. Habang tumatakbo ang mga natitirang dragon, naiwan si Uli Minas at tinulungan ni Cleo si Blossom na mapatay ang sarili nitong dragon gamit ang kanyang tulong. Masaya si Blossom na makuha ang titulo bilang tagapagpatay ng dragon ng libre, habang si Valarosa ay nagsimulang umiyak dahil ang iba pang mga dragon ay nag-alis na. Nanood ng eksenang ito sa isang kristal na bola, tumayo ang Panginoon ng demonyo, handang gumawa ng hakbang laban sa kanyang mapanganib na bagong kalaban. Kinabukasan, naglagay si Cleo ng harang sa paligid ng bahay niya upang protektahan sila mula sa anumang especially iyan na demonyo. Sinabi ni Fenris na sobra siyang mabait sa pagpapabalik kay Uli Minas ng walang parusa, pero nakakaramdam pa rin si Cleo ng guilt dahil aksidente niyang napatay ang kanyang kapatid na si Fengail. Sinasabi niya na wala siyang pakialam at masaya siyang niyayakap siya upang umuwi. Sa bahay, ang mga batang babae sa gabi ay patuloy na humahanga sa titulong Dragon Slayer ni Blossom. Nagpaumanhin si Valarosa at umalis upang mag-ensayo, lihim na umiiyak na gusto rin niya ang titulo. Nalulungkot siya na hindi niya nagawang maibalik ang marangal na katayuan ng kanyang pamilya, ngunit isang lalaki ang hamarang sa kanyang pag-iisip, nagtatanong kung paano makarating sa bahay ng isang matagal ng kaibigan. Tinanong niya ang lalaki kung sino ang hinahanap niya, at nang malaman na si Fenris ito, itinuro niya ang kanyang espada sa kanya, pinaghihinala ang isang demonyo. Itinaas ng demonyo ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, sinabing wala siyang masamang balak at inalok na umalis pagkatapos sabihin kay Valarosa na aanyayahan si Fenris na bumisita sa kanya. Nagtataka si Valarosa kung bakit ganito kaibang pangalan ng lalaki na Gozel at agad na nagtungo sina Cleo at Fenris upang tingnan siya. Pinagnitian ni Fenris ang demonyong Panginoon sa paggamit ng halatang peke niyang pangalan habang nagsisimula ng pawisan si Valarosa dahil basta-basta niyang minumura ang demonyong Panginoon. Pagkatapos, iniimbitahan ni Cleo at Fenris si Gol sa kanilang bahay at nagulat siya na kalmado si Cleo. Nakita ni Gol si Valarosa sa loob ng bahay at inimbitahan siyang umupo kasama niya. Pagkatapos, galit niyang tinatanong kung ano ang ginawa ni Cleo sa kanyang alagad na si Uli Minos. Tinanong ni Fenris si Gol kung nais niyang maghiganti para kay Uli Minos, ngunit sa totoo lang ay niyaya niya si Cleo na sumali sa kanyang madilim na hukbo. Tinatanggihan ni Cleo ang alok niya at nagtatanong si Gol kung bakit hindi siya nakikipaglaban para sa mga tao o sa mga demonyo. Ipinaliwanag ni Cleo na galing siya sa ibang mundo kaya hindi siya sasali sa isang digmaan na hindi niya alam ang dahilan. Ipinaliwanag ni Gol na ang kanilang mundo ay nasa digmaan na sa loob ng 500 taon mula nang dumating ang unang Demon Lord mula sa ibang mundo.
Dahil pinipilitan ng mga demonyo ng mga tao, pinangunahan sila ng Demon Lord na labanan, kaya nagkaroon ng walang katapusang digmaan na ito. Gayunpaman, iniisip ni Gol na walang saysay ang digmaan at nagdudulot lamang ito ng walang kwentang paghihirap at nagulat si Fleo na isang demon tulad niya ay nagnanais ng kapayapaan. Pagkatapos, inilalabas ni Gol ang isang mapanganib na aura na nagdeklara na hindi pa rin siya magpapahamak kung sakaling magbago ang isip ni Fleo at biglang sinasabi ni Fleo ng kalmado na hindi siya makikipaglaban habang tahimik na umiinom si Fenris ng kanyang tsa at nakararanas si Balerosa ng 10 iba't ibang atake sa puso dahil sa pressure. Sa wakas ay tinatanggal ni Gol ang kanyang aura at tumatawa, naisip na tapat si Fleo sa kanyang salita. Tumayo siya para umalis, sinabing babalik siya upang itanong muli. Bago umalis, nagulat siya na nakayanan ni Balerosa ang kanyang presyon kahit tao lang siya. Pagkatapos niyang umalis, tinitingnan ng mga babae si Balerosa na matiyagang tinanggap ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, bumaba si Balerosa para mag-almusal, ngunit nakita niya si Gol na masaya sa hapag. Inanyaya niya siyang sumama, ngunit nag-imbento siya ng dahilan na hindi angkop ang kanyang nightgown at pumasok sa kwarto. Pagkatapos yun, sinubukan ni Balerosa na tumakas mula sa bahay, ngunit nakita niya si Gol na nakapwesto sa pintuan. Matapos ang araw na yun, palagi siyang binibisita ni Gol, pinipilit siyang tumakas tuwing nakikita niya ito. Sa kabisera, may ilang especially iyan na nagsabi sa hari na may isang kakaibang lalaki na bumibisita sa bahay ni Fleo, at siya ay nagalit dahil niloko siya ni Fleo. Gayunpaman, tinuturo ng unang prinsesa na wala silang ebidensyang nagsasabi na nakikipagtulungan si Fleo sa mga demonyo, kaya dapat nilang itanong sa kanya ang kanyang mga layunin bago magsimula ng anumang pag-atake. Pero biglang pumasok ang kanilang hanggal na bayani na parang isang malaking importante, sinabing dadalhin niya ang isang hukbo doon at pipilitin si Fleo na sumali sa kanila. Sa palasyo ng Demon Lord, hiniling ni Ulumenes kay Gol na manatili muna dahil masyadong makapangyarihan si Fleo, ngunit sinabihan siya nito na siya ay isang mapagkakatiwalaang tao na mas nagpakita ng higit na respeto kaysa sa hari. Pagkatapos sabihin yon, may pagkakataon pa rin na ma-recruit niya si Fleo. Umalis si Gol sa palasyo, ngunit nagtataka si Ulumenes kung iyon talaga ang kanyang tunay na layunin. Samantala, sa bahay ni Fleo, pinapanood ni Fenris habang gumagawa siya ng kagamitan mula sa mga kaliskis ng dragon para magsimula ng negosyo ng armas. Pinapaalala niya na mas marami silang pwedeng kitain sa pagtatrabaho na lang para sa hari, pero sinasabi ni Fleo na ayaw niyang abusuhin ang kanyang kapangyarihan at tumulong sa isang taong may pagkiling sa kanya. Pinupuri ni Fenris ang kanyang asawa sa pagiging mabait at patas, ngunit naputol ang kanilang masayang sandali nang may kumatok sa pintuan. Lumabas sila para makita ang hero na aroganteng hinihiling na sumama si Fleo na nanganganib na putulin siya kung hindi. Habang iniisip ng hero na sasama si Fleo pagkatapos ng kanyang palabang palabas at paglaban sa Demon Lord, sinasabi ni Fleo na ayaw niyang makisali sa alinmang panig. Naiinis ito sa hero na nakatutok ang espada sa kanya, sinasabing siya ay isang traitor sa lahi ng tao. Lahat ng mga babae sa gabi ay tinatawag siyang tirano, ngunit pinaparamdam ng bayani na huhulihin niya sila kung hindi sila tutulong sa kanya na talunin si Fleo, ang traitor. Nauunawaan na walang madaling paraan palabas, nagpasya si Fleo na manirahan sa ibang lugar upang maprotektahan ng mga babae mula sa anumang problema, ngunit sinabihan siya ni Balerosa na nais nilang manatili kasama niya. Sinasabi niya na na-brainwash siya ng mga tao na iniisip na masama ang mga demonyo, pero sa totoo lang, nagkakalat lang sila ng galit kaya gusto niyang manatili kasama sina Fleo at Fenris na mga mapayapang tao. Nakita na nais nilang manatili sa kanya ang lahat ng babae, nag-teleport si Fleo ng lahat palabas habang nagwawala ang hero sa pagtanggi sa kanya. Di nagtagal, dumating si Gol sa lugar, akala na sinira ng bayani ang bahay ng Balerosa. Galit na galit siya na nasaktan ng mga hanggal na tao ang kanyang minamahal at agad na inutusan ng lahat ng kanyang demonyo na umatake sa kaharian ng Clyrode. Di nagtagal, nagsimula nang pumasok ang hukbo ng demonyo sa depensa ng Clyrode, mabilis na nakalusot sa kanilang hilagang bahagi. Nagtataka ang hari kung bakit walang ginagawa ang kanyang bayani at iminungkahi ng kanyang mga tagapayo na tawagan nila ang lahat ng kanilang mahika at gumamit ng isang spell ng paglilinis dahil wala nang silbi ang kanilang bayani. Samantala, hinuhulaan ni Gol na gagamitin ng kaharian ang paglilinis, kaya't iniutos niya sa lahat ng kanyang tropa na umatras mula sa labanan. Lahat ng mahikiro ng hari ay nagtipon-tipon at nagsagawa ng isang napakalaking spell ng paglilinis na nag-alis ng madilim na mana sa paligid ng kanilang bansa. Sa bahay ni Fleo, tinanong siya ni Fenris kung nagsimula na siya ng negosyo sa bayan, ngunit sinabi niya na sinusubukan pa niya ang merkado ng armas upang magpas siya ng presyo para sa kanyang sariling mga produkto. Si Blossom ay nag-aalok ding magbenta ng kanyang mga gulay upang kumita at iminungkahi ni Bailari na palakihin ang kanilang mga kabayo upang makatulong. Parehong pakiramdam ni Balerosa at Bellano na walang silbi dahil sa kawalan ng trabaho, ngunit sinasabi ni Fenris na buong pagmamalaki niyang susuportahan sila bilang Pax Mama at pumayag si Fleo na nag-iiwan sa kanila ng pakiramdam na may guilt. Sa kaharian, isang mangkukulam ang nagsabi sa unang prinsesa na ang kanilang spell ng paglilinis ay tatagal lamang ng 3 buwan at nagpasya siyang pamunuan ng kaharian dahil nasa koma ang kanyang ama matapos gamitin ang lahat ng kanyang mana.
Sa kanyang unang utos, idinedeklara niya na aalisin niya ang walang silbing bayani at pinapayo niya sa mga mahika na kumonsulta sa isang orakulo upang malaman kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Kalaunan, isang kawal ang nagtapon sa bayani kasama ang kanyang mga gamit na nakahikbi at sumisigaw na babalik ang kaharian para humingi ng kanyang tulong. Samantala, sa kwarto ni Fleo, sinabi niya kay Fenris na napansin niya kung gaano siya kasipag. Sinasabi niya na gagawin niya ang lahat para sa kanya at nagpapasalamat si Fleo sa pagtanggap niya sa mga batang babae na tao sa kanyang bahay. Sinasabi niya na nagpapasalamat siya sa lahat ng tulong niya, ngunit nakatulog si Fenris sa pagod bago niya matapos magsalita. Nararamdaman niyang pasasalamat na mabuhay ng mapayapa, alam na kung wala ang kanyang asawa, maliligaw siya sa bagong mundo. Kinabukasan, sinabihan ng mga babae sa gabi si Fleo na iwanan niya ang bahay sa kanila at mag-enjoy ng magandang date kasama si Fenris. Inaprubahan ni Fenris ang kanilang ideya, ngunit nanatiling mahiyain si Fleo sa harap niya. Maya silang lalabas at mag-enjoy sa kanilang oras bilang mag-asawa, kakain sa isang magandang restoran. Pagkatapos ng tanghalian, sinabihan ni Bonanza si Fenris na nais niyang bigyan siya ng regalo bilang pasasalamat at siya ay labis na natuwa sa pagtanggap ng kanyang pagmamahal. Habang tinitingnan nila ang mga stall sa kalye, napansin ni Fenris ang magagandang alahas kaya bumili si Fleo ng magandang brooch para sa kanya na kanyang suot ng may pagmamalaki. Mamaya sa gabi, pinapanood ng mga babae si Fenris habang pinupuri niya ang kanyang regalo, naiinggit na may ganitong magandang asawa. Pagkatapos nilang pumasok sa kanilang mga kwarto, sumama si Fenris kay Fleo sa kanyang kama, dahilan upang hindi siya makatulog sa nervyos. Samantala, nag-iikot ang bayani sa yaman ng kaharian, sinusubukang makuha ang isang lihim na yaman na makakatulong sa kanya na talunin si Fleo. Habang nakararamdam siya ng selos sa lakas ni Fleo, isang boses ang bumubulong sa kanya. Sinasabi ng boses na pakawalan niya ito kung nais niya ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, at iniimbitahan siya sa isang lihim na silid upang hilahin ang isang espada mula sa isang bato. Natatakot si Suya nang makita ang prinsipe na kausap ang mga boses sa kanyang isipan at napagtanto niyang siya lang ang nakakarinig nito. Sa kabila ng alam niyang isang bitag, nanghihina ang loob ng bayani sa paghahangad ng kapangyarihan at inaalis niya ang misteryosong espada. Nagmumula ito ng hangin na siyang nagtutulak sa kanya pabalik at nagdadala ng isang makapangyarihang djinn na tinatawag na Haya, na may kapangyarihan ng liwanag at dilim. Nang makita na siyang pinakawalan ng bayani, inalok siya ni Haya na tuparin ang tatlong kahilingan bilang gantimpala, at mapanlinlang siyang ngumiti, naghahanda ng masama niyang plano. Sa loob ng kaharian, tinawag ng prinsesa ang matandang orakulo, ngunit bago pa man siya makapagsalita, may mga kakaibang mahikal na kadena ang lumitaw sa paligid ng leeg ng lahat. Inutusan ng prinsesa ang kanyang mga gwardya na inspeksyonin ang kayamanan, habang ipinaliwanag ng orakulo na isang djinn ang naglagay ng sumpa na aalisin ang kanilang mga ulo kapalit ng pagtupad sa isang kahilingan. Ibinunyag niya na kayang talunin ng djinn ng madali ang Demon Lord, ngunit sinelyohan siya ng kaharian dahil siya ay masyadong mapanganib. Prinsesa Elizabeth, tinatanong niya ang Orek upang malaman kung paano aalisin ang sumpa, at sinasabi nito na hanapin ang tunay na bayani, si Fleo. Samantala, nagbebenta si Fleo ng kanyang kagamitan sa dragon sa isang propesyonal na tagagawa ng armas na nagtatanong kung siya ang taong bumili kamakailan ng maraming karne ng dragon. Sabi ni Fleo na mayroon lang siyang mga lihim na pinagkukunan, pumayag ang dealer na panatilihing lihim ito at hinihiling siyang ipagpatuloy ang pagbibigay sa kanya ng kanyang mga bihirang nakuhang bagay. Hiniling din ni Fleo sa dealer na ipakilala siya sa isang tao na maaari niyang pagkakitaan ng kanyang mga balat ng halimaw, at agad naman siyang pumayag habang pinapanood sila mula sa labas ng bintana ng tindahan. Bali Rosa nakaramdam ng selos dahil ang galing-galing ni Fleo sa negosyo, at naisip ni Fenris na gusto nitong agawin ang lalaki niya. Mabilis niyang pinapalakas ang loob si Fenris na ang gusto niya ay isang matatag at maasahang lalaki, habang pinapaalalahanan siya ni Fenris na palagi niyang pwedeng piliin ang mering na demonyong si Gol. Pagkatapos, lumabas si Fleo mula sa tindahan at nagsimula silang maglakad pabalik ng magkasama. Medyo nalulungkot si Fenris na mas kaunti na ang oras nilang magkasama pagkatapos magsimula ni Fleo ng kanyang negosyo, pero biglang lumitaw si Haya sa likod nila na may balak na patayin si Fleo. Pumunta si Fenris upang protektahan siya, ngunit tinadtad ni Haya ang kanyang katawan, dahilan upang bumagsak siya sa mga yakap ni Fleo na nagulat. Muling sumubok ang atake ni Haya, ngunit pinigilan ni Fleo ang lahat ng kanyang mahika gamit ang kanyang automatikong depensa habang sinisikap na gamutin si Fenris. Sinasabi sa kanya ng sistema na masyadong malalim ang sugat niya para magamot, huminto ang puso ni Fleo, iniisip na nawala na niya magpakailan pa man ang kanyang asawa. Samantala, nagcast si Haya ng isang makapangyarihang spell na tinatawag na pinagmulan ng liwanag na nagdudulot ng isang malakas na pagsabog sa kinaroroonan ni Fleo. Gayunpaman, nananatili siyang walang sugat na labis na nagulat sa kanya at natutunan ng sistema kung paano gamitin ang kanyang spell. Nang hawakan ng kanyang dagwang asawa sa kanyang mga braso, naaalala ni Fleo kung gaano karaming pagmamahal ang ibinigay niya sa kanya. Kahit na kinuha niya ang kanyang kapatid, galit na galit dahil nabigo siyang protektahan ng kanyang minamahal, tahimik siyang bumangon at nangakong gagantihan si Haya sa ginawa niya gamit ang malamig na salita. Ang kanyang sistema ay automatikong binabalik ang oras ni Fenris, pinapabalik ang kanyang mga sugat sa harap ng naguguluhang djinn.
Tinanong ni Haya si Fleo kung paano niya magamit ang ganitong kamanghamanghang spell at sumagot siya sa pamamagitan ng pagtama sa kanya. Nararamdaman ni Haya na naiinis, ngunit tahimik na nilapitan ni Fleo at tinadyakan siya sa lupa, iniutos na manatiling tahimik. Sinubukan ni Haya na gumamit ng spell ng dilim laban sa kanya, ngunit madali itong binasag ni Fleo at binuhat siya sa ulo. Habang siya ay pinipilit siyang itulak sa pader, napagtanto ni Haya na walang katapos-tapusing lakas ni Fleo at alam niyang siya ay nakatakda ng mamatay. Samantala, walang awa pa rin si Fleo sa pagbato sa kanya at bawat suntok ay nagdudulot ng dugo na sumasabog sa paligid. Malapit, sa wakas ay nagising si Fenris, nagulat na makita ang kanyang katawan na gumaling, at pinapanood ang kanyang asawa na binabasag ang bawat buto sa katawan ni Haya. Naiinggit si Fenris na galit si Fleo para sa kanya, ngunit naaalala niya ang kanyang mabait na kalikasan noong araw na pinawalang sala niya ang kanyang buhay. Pagkatapos ay hinawakan ni Fleo ang leeg ni Haya, naghahanda siyang tapusin ito, at siya ay nakiusap na palayain ang kanyang buhay. Tinatanggihan niya ng malamig ang pagpapatawad sa pumatay sa kanyang asawa, ngunit nang marinig niya ang boses ni Fenris, sa wakas ay napalamang ang mga mata ni Fleo. Nananawagan siya na pakawalan si Haya, pinaalala sa kanya na hindi niya kailanman pinapatay ang sumusuko sa kanya. Inilalagay ni Fleo ang gin at niyayakap ang kanyang asawa, umiiyak sa tuwa na siya ay nandoon pa rin sa kanyang tabi. Samantala, nag-teleport ang prinsesa malapit sa lokasyon ni Fleo, handang humingi ng tulong sa kanya, ngunit biglang nabasag ang lahat ng sumpa nilang kwintas. Sa loob ng kaharian, nagkakapit-bisig ang bayani at si Suya sa isang nakasarang kwarto habang kumakatok ang mga kawal sa labas. Biglang may isang kakaibang boses na umaalingaw-ngaw, masaya na nabigo si Haya na humadlang sa kanya sa misyon. Ang boses ang kumokontrol sa katawan ni Suya at ipinakikilala ang sarili bilang Grand Magus Dam Alinas. Bago gawing dambuhalang hayop ang bayani, umakyat siya sa likod nito, handang maghayganti sa lahat ng mga may lupa na nagsara sa kanya. Sa bayan, nililinis ni Fleo ang lahat ng sugat ni Haya, nagising siya at agad na humingi ng tawad, at sinabing ayos na lahat dahil ayos na ang kanyang asawa. Sabi ni Fleo kay Haya na sinuri niya ang kanyang alaala para malaman kung bakit siya ang umatake sa kanya, at nagulat siya nang malaman na kinopya niya ang isang spell na tanging siya lang ang nakakaalam gamitin sa buong mundo. Nagtataka siya kung paano haharapin ang abalaing Jin, at agad na nagmungkahi si Fenris na gawing alipin si Haya niya. Tinanong niya si Fenris kung ayos lang ba sa kanya na nandito ang kanyang mananakit, at sinabi niya na kahit na naiinis siya lang ang may kasalanan dahil sa kanyang pagiging mahina. Sa pagpayag ni Fenris, pumayag si Fleo na patawarin si Haya at inimbitahan siyang sumama sa kanya. Nabibigla si Haya dahil akala niya ang mga tao ay masasamang nilalang na hindi kailanman nakakalimot sa kanilang galit, ngunit ang kabaitan ni Fleo ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang alok nito. Iniaalok niyang maging kanyang ganap na alipin at humihingi si Fleo ng tawad sa pananakit sa kanya. Ngunit agad siyang pinatawad ni Haya na lihim na nakaramdam ng libog sa paraan niyang saktan siya ng sobra. Si Fenris ay mabilis na nabasa ang kakaibang isipan niya at nagalit, ngunit nag-iisip si Fleo kung paano ayusin ang pinsalang dulot ng kanilang laban sa bayan. Iniisip niyang gamitin muli ang spell na Time Rewind pero pinapayuhan siya ni Haya na huwag itong gamitin ng sobra. Ipinaliliwanag niya na may walang hanggang stat siya at kakayahang kopyahin ang anumang spell na makita niya, pero ang labis na paggamit ng oras na manipulasyon ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Tumango si Fleo at nagpa siya na gumamit na lang ng normal na mahika sa pag-aayos at umuwi kasama ang mga babae matapos ayusin ang bayan. Pag-uwi nila, takot na takot ang mga batang babae sa Haya at dinala ni Balerosa siya sa kanyang kwarto. Mamaya sa gabi, mag-isa si Fleo na nakaupo, iniisip ang kanyang kamanghamanghang mga kapangyarihan na nakakatalo pa sa mga mythical na djinn. Pumasok si Balerosa sa kwarto at sinasabi niya na hindi niya alam kung paano gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Sabi niya na mahirap sagutin ang tanong na iyon at hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa rin niya kung bakit siya nagsasanay na maging mas malakas matapos siyang pagtataksilan ng kaharian. Pagkatapos, bumalik si Fleo sa kanyang silid kung saan niya nakita si Fenris na nakaupo ng tahimik. Tinanong niya kung anong problema at sinabi niya na nag-aalala siya na babalik siya sa dati niyang mundo kasama ang makapangyarihang mahika ng mga Jains. Hiniling ni Fenris kay Fleo na isama siya, ngunit pinanghahawakan niya na ayaw na niyang bumalik dahil mapanganib ang kanyang dating mundo para sa mga demi-humans tulad niya. Pagkatapos, nagmungkahi si Fleo na magpakasal na talaga, sinabing pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama sila, tunay na siyang nahulog ang loob sa kanya kahit na nagkukunwari lang silang magkasintahan. Sinasabi ni Fenris na palagi niyang tinanggap ang kanilang kasal bilang tunay, at masaya siya na nagpasya siya noon. Habang pumipintig ang mga puso sa damdamin, magkatabi silang dalawa, at tinatanong ni Fenris si Fleo na itigil na ang pagtatago ng kanyang tunay na anyo. Sinasabi niya na binuo niya ang kanyang buhay kasama si Fleo, kaya magpapatuloy siyang manatiling ganito, at naghahanda na silang magkasama para sa isang makabagbag damdaming gabi. Biglang may ingay mula sa malapit ang Somire sa kanilang pagnanasa, at natuklasan nila si Haya na isang pervert na nag-enjoy sa kanilang mainit na pagmamahalan. Tinanong ni Fenris kung gaano na niya nakita, at buong pagmamalaki niyang ibinunyag na naruroon siya mula pa noong simula. Pinapayuhan ni Fleo na bigyan sila ng privacy sa kwarto, ngunit iginiit ni Haya na tungkulin niyang makasama ang kanyang Panginoon anuman ang mangyari.
Habang naririnig sila ng buong bahay na sumisigaw kay Haya, nag-alok siyang maging invisible basta mapanood niya na ikinahiya ng husto ang mag-asawa. Kinabukasan, naglibot si Prinsesa Elizabeth sa bayan upang hanapin si Fleo, ngunit wala siyang nakitang anumang palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa bahay ni Fleo, lahat ay naupo para kumain at nalaman ng mga babae na si Haya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Naiilang ang lahat na para silang walang ginagawa at nakatira lang sa bahay ni Fleo habang iniisip ni Fleo kung bakit sila ganito ka-down. Mamaya, nagsusumikap si Blossom sa mga bukirin, determinado na patunayan ang kanyang halaga, habang si Bolano ay nagpasyang pasikatin si Fleo sa pamamagitan ng pagpapalakas. Biglang nagsimula ang isang ligaw na kabayo na tupukin ang taniman ni Blossom at naisip ni Bialry na marahil nervyoso ang kabayo dahil kay Saib, ang demonyong oso. Matapos sabihin kay Saib na lumiit sa anyo ng kuneho, sumakay siya sa kabayo at pinakalma ito. Nagtataka si Bialry kung magagamit nila ang lahat ng bakanteng lupa sa paligid para mag-alaga ng mga hayop at sinasabi ni Blossom na kailangan nilang bilhin ito sa lokal na Panginoon. Samantala, masaya si Fenris na makasama muli si Fleo kahit na magbebenta lang sila ng ilang kagamitan. Pumasok si Fleo at binigyan ng nagbebenta ng ilang armas habang naghihintay si Fenris sa labas. Biglang naging itim ang langit habang mabilis na pumuno ito ng madilim na ulap. Malapit, napansin din ni Elizabeth ang madilim na langit at isang portal ang lumitaw na nagdadala sa monster na bayani. Lumabas si Fleo mula sa tindahan, handang ipagtanggol ang mga taga-bayan habang nilalapitan ni Damalines ang prinsesang Reyna at pinapalayas ang kanyang mga gwardya. Haya rin ang lumitaw sa harap ni Fleo at sinabihan siya na ang halimaw ay isang tao na binago ng mahika ng mangkukulam. Ipinaliwanag niya na si Damalines noon ang pinakamalakas na mangkukulam sa Cly Road, ngunit sinunog siya ng kaharian matapos siyang magpakalunod sa madilim na mahika. Sinasabi niya na nakasil din si Damalines kasama niya sa pedestal ng espada, ngunit pinakawalan sila ng henyo na bayani. Pagkatapos, humingi si Haya ng pahintulot kay Fleo na sirain ang halimaw at sinabi niya na mag-ingat siya at panatilihing ligtas ang mga tao sa bayan. Samantala, tinutukso ni Damalines ang nakaluhod na prinsesa bago itinaas ng kanyang halimaw ang paa nito upang durugin siya. Biglang bumaliktad ang monster ng isang pagsabog at nagalit si Damalines nang makita si Haya na inaalalayan ng prinsesa. Tinanong niya kung bakit nakikipaglaban ng Jin sa kanya at sinasabi ni Haya na papatayin niya ang sinumang susubok na hadlangan ng kanyang amo. Pinagtatawanan siya ni Damalines dahil nabigo siyang matupad kahit ang isang simpleng hiling at nagpasiklab ng isang makapangyarihang kidlat upang atakihin siya. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na binabawi ni Haya ito, pinapaalalahanan si Damalines na walang magagawa ang kahit anong magic na atake laban sa kanya. Pagkatapos, sinubukan ng mangkukulam na sirain ang depensa ni Haya gamit ang mahika at pisikal na atake, ngunit wala itong epekto sa kanya na para bang nawawala na siya ng pag-asa. Inilalagay niya ang mga kamay sa lupa at tumatawag ng nakakatakot na demonyong kapangyarihan na nagpapalakas sa kanyang halimaw at 3 beses ang laki nito. Nagsimula nang magwala ang halimaw, ngunit biglang lumiit ito pabalik sa normal habang mabilis na pumunta si Fleo upang tumulong. Humihingi si Haya ng paumanhin sa pagiging mabagal niya sa pagpatay sa monster at humihingi ng pahintulot na tapusin si Damalines. Nagtataka kung paano tinanggal ng tao ang kanyang spell, nagpanik si Damalines. Pagkatapos, ginamit ni Haya ang isang madilim na spell na inilalabas ang kanyang kaluluwa mula sa katawan ni Suya at isinara ito sa isang bola ng sinulid na kanyang kinakain. Nagtataka si Fleo kung ligtas bang kainin ng masasamang espiritu at sinasabi ni Haya na paparusahan niya ng maayos si Damalines upang maging masuner ang alipin niya. Samantala, iniisip ni Fenris kung ano ang gagawin sa nakahandusay na bayani at kay Suya at sinasabi ni Fleo na hayaan na silang bahala ng kaharian. Si Prinsesa Elizabeth ay lumapit kina Fleo at Bose, nagpapasalamat sa kanila sa pagprotekta sa kanyang kaharian. Humihingi siya ng paumanhin kay Fleo sa lahat ng kawalang galang na ipinakita ng hanggal na bayani ng kanyang ama at sinasabi na tinanggal niya ito sa kanyang posisyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Fleo kung gusto niyang maging bayani, ngunit tumanggi siya, sinabing hindi niya palaging gugustuhin gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kapakanan ng tao. Umalis siya matapos sabihin kay Elizabeth na nais lang niyang magretiro ng mapayapa at magpatuloy na mabuhay kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos, nang makauwi si Fleo, tinanong siya ng mga babae kung maaari nilang bilhin pa ang lupa para palawakin ang kanilang negosyo. Inaalok ni Bel-Eri na palakihin ang mga mahikal na hayop sa bagong mga stables habang iniisip ni Blossom na palawakin ang kanyang sakahan na makatutulong kay Fleo na mamuhay nang hindi nagtatrabaho. Nagtataka si Fenris kung gaano kadaling mapamahalaan ang mga mahikal na hayop habang kampante naman si Bel-Eri na kaya niya itong gawin basta't may sapat na yaman. Sinasabi ni Fleo na bibili pa siya ng mas maraming lupa mula sa may-ari at ipinapakita niya kung magkano ang gagastusin nito. Biglang nanghina ang loob ng mga babae na pagtanto nilang sobra silang pobre para makabili kahit 1 pulgadang lupa. Iniaalok ni Fleo na bilhin ito para sa kanila, ngunit nakaramdam sila ng guilt sa paggamit ng kanyang pera, kaya sinabi niya na maaari nilang ibigay sa kanya ang bahagi ng kanilang kita bilang bayad. Sa wakas tinanggap ng mga babae ang alok niya at nagsimula ng magtrabaho at sinabi ni Fleo kay Blossom na maaari niyang subukan ang pagtatanim ng mga pananim sa labas ng panahon gamit ang kanyang mahika. Tumatanggi siyang umasa sa kanya kaya nag-alok si Haya na tumulong.
Ngunit tumanggi si Blossom, sinasabi na ang mga pananim ay maaaring palaguin lamang ng may maraming pagmamahal at oras. Ngunit hiningi ni Bellona kay Haya na ipakita kung paano magagamit ang mahika sa pagsasaka. Napansin ni Blossom na suot niya ang isang kakaibang uniforme, kaya sinabihan siya ni Bellona na sumali siya sa isang akademya ng mahika bilang isang guro. Nagpapasalamat siya kay Fleo sa pagtuturo sa kanya ng lahat ng alam niya, ngunit pinaalalahanan siya nitong maging proud sa lahat ng natutunan at na-practice niya mismo. Ngumiti si Bellona bago sabihin kay Blossom na maaari ring gamitin ang mahika sa pang-araw-araw na buhay, at sinasabi ni Fleo na maaari niyang subukan ang mahika sa mas maliit na bahagi ng lupa bago ito gamitin sa kabuuan. Sa wakas pumayag si Blossom na gamitin ang tulong ni Haya, at nagsimula silang magtrabaho kasama siya, pinapanood ang lahat na nagtutulungan ng positibo. Naramdaman ni Balirosa na naiwan siya, habang masaya si Fleo na natagpuan na ng lahat ng babae ang kanilang mga landas. Sinasabi niya kay Fenris na balak niyang magbukas ng sarili niyang tindahan balang araw at nangakong susuportahan niya ito sa lahat ng makakaya niya. Sinasabi ni Fenris kay Fleo na maaasahan niya siya sa kahit ano at binibigyan niya ito ng magkatugmang singsing pangkasal na may magandang hiyas. Nang isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri, naramdaman ni Fenris ang labis na kasiyahan at iyayakap ang kanyang asawa. Samantala, sa kulungan ng Cly Road, naghihintay ang hanggal na bayani sa loob ng selda, walang pag-asa na naghihintay sa kanyang parusa. Sa kalapit na selda, umiiyak si Suya habang naghihintay sa kanyang parusa, habang ang prinsipe ay sigaw ng sigaw, tumatangging tanggapin ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, natagpuan ni Balirosa ang sarili na nakasuot ng damit pangkasal sa kanyang panaginip. Biglang lumapit si Gull sa kanya bilang groom at sinabing magpapakasal sila, habang ang mga demonyong nakapaligid kay Gull ay nag-aalok na sakupin ang mundo bilang regalo sa kasal ni Balirosa, na agad niyang tinanggihan, ngunit nang lumapit siya para sa isang malakas na halik, tuluyan na siyang nagising mula sa nakakatakot na bangungot. Nakaramdam si Balirosa ng ginhawa, ngunit ginaisen niya ang buong bahay habang umiiyak na ayaw niyang magkaroon ng damdamin kay Gull. Kinabukasan, nagluluto si Balirosa kasama si Fenris na nagtatanong kung bakit siya mukhang hindi maganda ang pakiramdam. Sinasabi ni Balirosa na panaginip lang ang napanaginipan niya at nagtatanong si Fenris kung ito ba ay tungkol sa kanyang lihim na paghanga. Habang namumula si Balirosa ng sobra, ginamit ng ibang mga babae ang instant transmission para pakinggan ang kanilang usapan, nagtatanong kung nahulog na siya kay Gull. Iniisip ni Balirosa na hindi maaaring mahalin siya ni Gull matapos niya itong utusan, ngunit pinaalalahanan siya ng mga babae na palagi nitong binibisita ang bahay nila para lang makita siya. Pagkatapos, tinanong nila si Fenris kung paano rin siya nahulog sa pagmamahal kay Fleo, at sinabi niya na naakit siya sa kanyang kabaitan. Ipinahayag ni Fenris na noong una, akala niya na inosenteng tao lang si Fleo, kaya gusto niyang protektahan siya. Gayunpaman, matapos ang ilang oras na kasama siya, tinanggap ni Fenris na maging mabait tulad niya. Sa likod nila, pinutol ni Fleo ang kanilang usapan sa pamamagitan ng pag-ubo, ngunit bigla siyang binabantayan ng kanyang sistema na may mga demonyong lumitaw sa labas ng kanilang barrier. Pinipili ni Fleo na tingnan kung ligtas ang mga bayan, habang sa labas ng barrier, tahimik na nagmamasid ang isa sa mga especially iya ni Gull. Samantala, sa kaharian, iniulat ng isang tagapayo kay Elizabeth na ginamit ni Fleo ang espesyal na mga barya na tanging ibinibigay lamang ng kaharian upang bayaran ang pagkumpuni ng bayan. Nagtataka siya kung sino ang maaaring may espesyal nilang pera, at pinaalalahanan siya ng tagapayo na minsang binigyan ng kaharian ng ilang barya ang isang nabigong bayani na si Van Alza bago siya paalisin papunta sa gubat. Nangangamba ang tagapayo na maaaring nagkukunwari si Van Alza bilang si Fleo. Naisip ng prinsesa na ang pagkakamali ng kanyang ama at nagtatanong kung paano magpapakumbaba kay Fleo, ngunit biglang may nagbalita sa kanya na nakatakas ang hero at si Suya mula sa kanilang kulungan. Sinabi niya sa kanya na magsimula ng paghahanap habang nagsisisi sa desisyon ng kanyang kaharian na suportahan ang bungling na blondie kaysa sa tunay na bayani. Sa labas ng kastilyo, nag-aalala ang hero at si Suya habang nagtatago mula sa mga gwardya. Sa tingin ng bayani na hindi siya karapat-dapat parusahan, ngunit pinaalalahanan siya ni Suya na ninakaw niya ang isang pouch ng imbakan mula sa kayamanan habang tumatakas. Matapos sabihin na karapat-dapat siyang tumanggap ng pera dahil nangako ang kaharian na babayaran siya para sa kanyang serbisyo, binuksan niya ang pouch. Sa kanyang gulat, naglalaman lamang ito ng isang kahon na may mga kasangkapang pang-agrikultura at mabilis siyang naabutan ng mga gwardya. Ngunit nang marating ng mga gwardya ang kanilang taguan, wala na roon at umalis na sila sa lugar. Samantala, masaya sina Hero at Suya na nakagawa ang mahiwagang kasangkapan ng malaking butas para sila'y makapagtago, ngunit nagtatanong kung paano sila makakalabas. Sa kastilyo ng demonyong Panginoon, tinanong ni Gull si Ulamines kung nahanap na niya si Fleo. Sabi niya na wala siyang makita at posibleng umalis na ito sa bansa. Gayunpaman, itinuro ni Gull na ang teleportasyon ay maaari lamang magdala ng tao sa lugar na kanilang napuntahan na, kaya hindi makapunta si Fleo sa ibang bansa sa ganong kabilis na panahon.
Sa halip na maghanap kay Fleo, iniisip ni Ulumines na dapat nilang atakihin at talunin ang kaharian ng Clyroad, ngunit pinaalalahanan siya ni Gull na maaaring baliwalain ni Fleo ang lahat ng kanilang pagsisikap sa pamamagitan ng paggamit ng paglilinis sa kanila. Sinasabi niya na hindi papayag ang ibang demonyo na itigil ang digmaan, at pinapahid ni Gull ang ulo niya, sinasabing ayaw niyang isakripisyo ang mga demonyo niya para sa isang walang kwentang labanan. Habang nasa labas ng kwarto, ngumingiti ang isang demonyong nagbabantay. Sinabi ng especially iya kay Yuagard, ang kapatid ni Gull, ang tungkol sa kanyang mga plano, at nagalit siya dahil sa pagiging duwag ng kanyang kapatid. Galit na pinukol ni Yuagard ang lupa gamit ang paa na nagpasaya sa kanyang katulong na natambas sa lupa. Ipinaalala niya na may kapangyarihan si Fleo bilang isang tunay na bayani, ngunit muli siyang tinulak ni Yuagard pababa. Habang nasisiyahan ng demonyo sa pang-aabuso, ipinahayag ni Yuagard na kukunin niya ang trono mula sa kanyang kapatid at sisimulan ng isang pag-atake bilang tunay na pinuno ng lahi ng demonyo. Sa bayan, nag-enjoy sina Fleo at Fenris ng isang date habang tinitiyak nilang ligtas ang bawat lugar. Gayunpaman, nakasalubong nila ang isang matandang babae na nagsasara ng kanyang tindahan, sinasabing pagkatapos ng digmaan, nawala ang tindahan ng kanyang tagapagbili ng supply, kaya wala na siyang magagawa kundi magpasya na magsara. Nanghihinayang si Fenris na maraming tao ang nasaktan sa labanan, ngunit pinaalalahanan siya ni Fleo na may mga bagong tindahan na nagsusulputan, na nagpapakita na palaging nakakabangon ang mga tao pagkatapos ng kanilang mga pagkalugi. Kalaunan, nakita ni Bali Rosa ang dalawa at inalok silang samahan sa tanghalian. Nainis si Fenris na sinisira niya ang kanilang date, ngunit tinanggap niya ang kanyang mapagbigay na alok. Bali Rosa ipinaliwanag na na-promote siya bilang isang adventurer, at nais niyang pasalamatan sila sa lahat ng kanilang suporta bago sila umalis. Bagamat si Haya ay lumipad at iniulat kay Fleo na may paparating na napakalakas na tao, naghanda siyang ipagtanggol ito, ngunit pinigilan siya ni Fenris nang lumapit si Gull sa kanila. Lahat sila ay nagtungo sa isang restoran upang kumain ng magkasama, at masaya si Gull na muling makilala si Bali Rosa. Nervyos siyang nararamdaman, iniisip na totoo ang kanyang mga kakaibang panaginip, ngunit sinasabi ni Gull na gusto niyang bumisita sa mga lungsod ng tao upang maranasan ang kanilang kultura habang nagbabantay sa kalaban. Nalulungkot si Bali Rosa na tinatanong siya kung gusto niyang makipaglaban sa mga tao kahit nakikita niyang nagsusumikap lang silang mamuhay ng mapayapa. Tumango si Gull ng walang hiya, naaalala siya na tinitingnan din ng mga tao ang kanyang lahi bilang banta dahil lang sa kanilang pag-iral, at tahimik na siyang huminto. Sinasabi ni Fleo kay Gull na madali lang makisama si Fenris kahit na siya ay isang demonyo, at ibinubunyag ni Gull na iilan lang sa mga demonyo ang kayang kontrolin ang kanilang madilim na mana. Sinasabi rin niya na kung masyadong maraming demonyo ang magpapalabas ng kanilang madilim na mana sa isang lugar, nakakaapekto ito at nakakasakit sa mga tao sa paligid nila, kaya hindi sila pwedeng mamuhay ng magkasama. Ngumingiti si Gull at sinabing ang kanilang uri ay medyo mainit ang ulo rin, kaya nagsisimula silang mag-away sa pinakamaliit na bagay. Tumayo siya at umalis, habang ang lahat ay nanatiling tahimik at nag-aalala sa mesa. Habang naglalakad pa uwi, nakaramdam ng kalungkutan si Fleo na mahigpit na pinaghiwalay ang mga demonyo at tao sa kanilang mundo at niyayakap ang kanyang asawa, nagpapasalamat na kasama niya ito. Samantala, sa loob ng butas, nahihirapan si Suya na akyatin pataas. Sa wakas nakarating siya sa ibabaw, ngunit habang nagsusumikap siyang hilahin ang sarili pataas, naiintriga ang bayani sa ilalim niya sa kanyang korbadong katawan at nahuhulog matapos mawalan ng hawak. Kinabukasan, nagsasalo-salo ang pamilya ng Fleo sa isang masarap na steak na niluto ni Fenris na nagpapasalamat sa kanilang papuri. Pinahayag ni Fenris na kamakailan lang niyang nakilala ang kanyang guro sa pagluluto upang pasalamatan ito sa pagtulong sa kanya na mapanalunan ng puso ng kanyang asawa. Habang iniisip ni Fenris ang tungkol sa pag-aaral ng mga putahe para sa kanilang mga magiging anak, bigla na lang may kumatok sa kanilang pintuan. Lumabas siya kasama si Fenris at nakita si Elizabeth na nakatayo sa labas. Tinatawag niya siya sa tunay niyang pangalan, Bon Aza, at humihingi siya ng tawad sa kanya dahil pinalayas siya ng kanyang ama. Iniimbitahan siya ni Fleo na pumasok para sa tsa at pumasok siya, ngunit hiningi niya sa iba na umalis upang makipag-usap siya sa kanya ng mag-isa. Naiinis si Fenris, sinasabi na hindi niya nagtitiwala sa kaharian matapos ang ginawa nila sa kanyang asawa, at sinasabi ni Fleo kay Elizabeth na hindi niya maaaring kausapin siya ng walang kanyang asawa. Huminga si Elizabeth ng malalim, ngunit pumayag na payagang manatili si Fenris kasama nila bago muling humingi ng paumanhin sa lahat ng ginawa ng kaharian sa kanya. Pinapatawad niya siya, pero tinatanong kung talaga bang pumunta siya dito para lang humingi ng tawad. Ngumiti si Elizabeth na natuklasan niya ang kanyang nalalaman at binigyan siya ng isang mahiwagang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng lahat ng kanyang mga tropa. Fleo nagulat na ibinibigay niya ang mga lihim na impormasyon at sinasabi ni Elizabeth na malapit nang maubos ang kanilang spell para sa paglilinis at hindi kayang ipagtanggol ng kaharian ang bawat bahagi. Hiningi niya siyang protektahan ng mga lugar na walang depensa at nalungkot si Fenris na sinusubukan pa rin niyang isali ang kanyang asawa sa digmaan. Ipinaliwanag ni Elizabeth na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil nasa koma ang tunay na hari, kaya magagawa niyang mapasuko ito sa trono sa pamamagitan ng pananagot sa kanya sa pagtatalaga ng isang duwag na walang lakas bilang bayani. Sabi ni Elizabeth na sa tulong ni Fleo na pabagsakin ng hari, at nagalit si Fenris na sinubukan pa rin niyang gamitin siya.
Cleo pinapakalma siya, sinasabi na ang prinsesa ay nais lang ng katiyakan mula sa kanya na hindi niya tutulungan ang mga demonyo sa digmaan. Nodeng ang prinsesa, sinasabi na ibinibigay niya ang lihim na impormasyon ng kanilang imperyo bilang patunay ng tiwala at humihiling kay Cleo na tulungan siyang protektahan ang mga lugar na walang depensa ng hindi nakikialam sa buong digmaan. Samantala, sa isang bahagi ng bayan, patuloy pa rin silang tinutugis ng kaharian. Nagtataka ang bayani kung bakit sinusundan siya ni Suya na parang kriminal pero pinaalalahanan siya nito na iniligtas niya siya mula sa kulungan at dinala siya kahit na siya ay naging pasanin lang sa kanya. Habang nahihiya ang bayani at hindi maamin ang kanyang nararamdaman, biglang may isang gagamba na naglabas ng sapot na bumalot sa kanilang dalawa at isang demonyo ang lumabas para kidnapin sila. Mamaya sa kwarto ni Cleo, sumama si Fenris sa kanya sa kama habang iniisip kung tatanggapin ang hiling ni Elizabeth. Sinasabi niya sa kanya na kahit ayaw niyang makipaglaban, hindi niya maaaring iwanang walang proteksyon ng mga inosenteng tao at nais niyang makalikha ng isang mundong kung saan pwedeng magsama-sama ang tao at demonyo ng mapayapa balang araw. Pinanghahawakan ni Fenris ang kanyang kamay, nangangakong susuportahan siya kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, nagsimula ng mag-evacuate ang mga tao mula sa isang kalapit na bayan habang nagsisimula ang atake ng hukbo ng mga demonyo. Isang batang babae ang nag-iipon ng mga prutas sa isang gubat sa labas nang salakayin siya ng ilang demonyo, ngunit swerte na naisalba siya ni Cleo at Fenris habang nakasuot ng disguise. Nanghihinayang si Fenris na gumagawa ng sobra-sobra si Cleo nang walang bayad habang nagagalit ang mga demonyo dahil nilalabag niya ang kanilang lahi para tulungan ang mga tao. Biglang pumasok ang isang higanteng Cyclops at tinawanan si Fenris, sinabing puno ng mga kawawang mahihina tulad niya ang kanilang lahi na natalo ng isang tao. Naiinis siya at naghahanda ng makipaglaban sa isang mata na kabal na naiinis na pinagtatawanan siya ng hindi patas sa kanyang mukha. Pinapayagan siya ni Cleo na makipaglaban at lumabas si Fenris habang hindi siya tinatamaan ng club ng Cyclops. Pinapalibutan ni Fenris siya ng paikot kung makagat ng piraso ng kanyang laman at tinutokso siya ng isang mata na halimaw dahil sa kanyang mahihinang atake. Sinasabi niya sa kanya na magpasalamat siya na hindi niya siya basta binabaril bago tumalon sa hangin at palitan ang kanilang pwesto gamit ang isang mahiwagang spell. Inihagis ng Cyclops ang kanyang club na parang boomerang kaya't muling pinapalitan ni Fenris ang kanilang mga posisyon at bumagsak ang club sa ulo ng Cyclops. Pagkatapos ay pinipigil niya siya sa pamamagitan ng pagtutusok ng mga puno sa kanyang mga sugat kaya tuluyang siyang natalo at napigilan. Hiniling ng Cyclops sa kanyang mga tauhan na tulungan siya, ngunit madali siyang napigilan ni Cleo at pinauwi niya ito, ngunit nagulat ang demonyo na nililigtas niya ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Cleo na gusto lamang niyang iwasan ang labanan, pero kung magpapatuloy ang mga demonyo na bumalik, mapipilitan siyang ipasuko sila. Sa wakas natakot ang mga demonyo sa kanya at umalis na, at masaya si Fenris na ang lahat ng pagsasanay ni Cleo na magpanggap na matapang ay nagbunga. Nagtataka siya kung bakit hindi na lang niya sila pinahirapan para sumuko na talaga, pero pinaalala niya na mas lalo lang nilang hahalikan ang tao. Pagkatapos, may ilang tao na lumabas sa kanilang taguan at nagpasalamat kay Cleo sa kanyang tulong, ngunit tinanong kung bakit may demonyong lobo siya kasama. Ipinaliwanag ni Cleo na siya ay partner niya lamang, at ang batang babae na kanilang inalagaan ay lumabas din upang magpasalamat. Ipinaliwanag niya na pinoprotektahan nila ang mga bayan ayon sa utos ni Prinsesa Elizabeth at bumababa ang mga tao nang siya ay umalis. Samantala, sa kaharian, isang mensahero ang nag-uulat sa prinsesa na isang hindi kilalang manlalakbay ang nagpoprotekta sa mga bayan laban sa mga demonyo habang sinasabi niyang siya ay nagtatrabaho para sa kanya. Nasisiyahan siya na tinanggap ni Cleo ang kanyang hiling at sinabihan ng kanyang tagapayo ang mensahero na ipahayag na dapat makipagtulungan ang lahat sa kaharian sa adventurer na ito. Bumalik kina Cleo at Fenris, pinapanood ni Gol silang paalisin ang ilang demonyo na galit dahil nagpadala ng tropa ang kanyang kapatid nang hindi siya pinapayagan. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ulaminas na sa kastilyo, si Ugard ay naghari na kasama ang kanyang kasosyo. Sa kastilyo ng mga demonyo, binibigyan siya ng kanyang katulong ng hero at ni Suya, sinasabi na maaari nilang isakripisyo ang mga ito sa isang masamang nilalang upang makuha ang kapangyarihang talunin si Gol. Habang bumabalik si Gol sa kastilyo, nakangiti ang kanyang kapatid, handang magtaksil sa kanya at kunin ang lahat. Kinabukasan, hiningi ni Gol kay Cleo na payagan silang manatili ni Ulaminas sa kanyang bahay, ipinapakita na siya ay walang tirahan ngayon. Ipinaliwanag niya na kamakailan ay nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang especially iyan na plano ni Ugard na pabagsakin siya at maging pinuno ng mga demonyo. Naalala niya na sa kastilyo, tinanong ni Ulaminas ang Infernal Four kung ayos lang ba sa kanila na palitan si Gol, pero sinabing sinusubukan lang nilang tawagan ang gisingin ng kanilang hari. Sinasabi nila na kahit tapat sila sa hari, ang kanyang pagiging tahimik at kainahinalang mga kilos ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga demonyo, kaya kailangan niyang bumalik at ipakita ang kanyang lakas. Pagkatapos, pumasok silang lahat sa trono kung saan nakita nila si Ugard na nakaupo sa trono. Ang apat na impyerno ay nababahala sa kanyang kayabangan, ngunit sinasabi ni Fufan, ang katulong ni Ugard, na huwag makialam sa kanilang laban kapag dumating na si Gol. Hindi mapigilan ni Ulaminas ang kanyang galit at biglang umatake kay Ugard, ngunit madali niyang tinanggihan ang atake nito at itinulak siya papunta sa pinto.
Sa wakas, dumating si Gol para sa labanan at ipinadala niya ang kanyang especially iya upang alagaan si Ulaminas habang haharap siya kay Yugard. Lumapit si Gol sa kanyang kapatid na hamon siya sa isang labanan na sinasabing nagkamali siya sa ilang masamang desisyon bilang pinuno. Tinanong niya si Yugard kung anong masamang desisyon ang nagawa niya at sumagot ito na dahil sa kanyang duwag na ugali, pinaniwalaan ng lahat ng demonyo na siya ay nakikisawsaw sa mga tao. Tinanong ni Gol ang Infernal Four kung sang-ayon sila kay Yugard at nanatili silang tahimik kaya't pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at naghanda ng mock ipaglaban. Lahat ay natuwa sa isang epikong laban, ngunit sa kanilang gulat, tinanggal ni Gol ang kanyang singsing ng demonyo at inanunsyo na isusuko niya ang trono kay Yugard. Habang siya ay nagsisimulang umalis, nagalit si Yugard, iniisip na tinitrato siya ni Gol at sumugod siya dito. Gayunpaman, pinalipad niya siya pabalik gamit ang isang sipa na nagtulak sa kanya na bumagsak sa maraming pader at lumabas ng kastilyo na parang basura. Pagkatapos, basta na lang umalis si Gol sa nagugulantang ng mga manonood habang nag-iisip sina Hiro at Suya kung ligtas na sila. Matapos si Gol ang kwento, sinabihan siya ni Fleo na kailangan niya ang pahintulot ng babae bago siya payagang manatili. Bigla siyang pumasok si Balirosa at halos umakyat na ang kanyang kaluluwa sa langit nang tanungin siya ni Gol kung maaari siyang tumira sa bahay niya. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang lahat ng mga babaeng gabing-gabi at ipinaliwanag ni Gol na hindi na siya ang demonyong Panginoon. Nagtataka si Fenris kung bakit wala pang pera si Gol para makapag-isa at ipinaliliwanag ni Ulimines na ibinigay niya ang lahat ng kanilang pera sa mga demonyong tapat sa kanya at iniwan ng madilim na hukbo. Naiinis siya na sobrang mahina ni Gol pero sinasabi niya na hindi niya babaguhin ang kanyang paraan para lang makuha ang suporta. Pagkatapos, tinanong ni Fleo ang mga babae kung okay lang ba na manatili si Gol at sumang-ayon ang lahat maliban kay Balirosa. Tinanong ni Fenris si Balirosa kung gusto niyang paalisin ang dati niyang boss at kasamahan habang naiilang si Fleo sa kanyang mga taktika sa pang-aakit na pagtanto na siya ay natalo ng halos lahat. Napilitan si Balirosa na tanggapin at masaya si Fenris na mapalawak ang kanyang pangkat ng isang makapangyarihang kasapi pa. Nang magsimula ng tumira si Gol kasama ang pamilya ni Fleo, sinubukan niyang tulungan si Blossom sa kanyang farm, ngunit natakot siya at sinabihan siyang umalis. Pagkatapos ay sinubukan niyang tulungan si Billery sa kanyang mga mahiwagang hayop, ngunit ang kanyang aura ang dahilan kung bakit sila nagwawala. Matapos mabaygo na makipagkaibigan sa mga babae, binisita ni Gol si Fleo sa kanyang armory, nagulat nang makita na nakagawa siya ng napakalakas na kagamitan gamit ang demonyong materyales. Habang pinag-uusapan nila ang mga katangian ng kagamitan, pinapanood sila ni Ulimines mula sa gilid, iniisip na mas masaya si Gol kasama ang mga tao kaysa sa mga demonyo. Nakatayo kasama niya, napansin ni Fenris na pinapanood ni Balirosa, ngunit siya ay tumakbo palayo nang mapansin. Sa gabi, habang nagsasalo-salo ang lahat, pinapanood ni Balirosa sila mula sa malayo. Pagkatapos matulog ng lahat, nakatayo siya sa labas na pinapanood ang mga bituin at tinawag siya ni Fenris. Inaalok niya si Balirosa ng tsaa at cookies kasama si Fleo na nagsasabi na nag-aalala sila kung paano niya hinaharap ang pamumuhay kasama si Gol sa kanilang bahay. Sabi ni Balirosa na ayos lang sa kanya pero nagulat siya nang mabilis na pumayag ang mga babae dito. Sinasabi niya na kahit na si Gol ay isang mabuting tao na hindi nananakit ng iba, marami pa rin siyang naiwang kaibigan dahil sa mga atake ng demonyo kaya hindi niya matanggap na makasama sila. Sinasabi ni Fleo na okay lang na makaramdam ng galit sa mga demonyo at hindi niya kailangang pilitin ang sarili na maging kaibigan si Gol. Pagkatapos, tinanong ni Fenris kung bakit niya tinanggap na makasama siya kahit na isa rin siyang demonyong lobo. Ibinunyag din ni Fenris na noong una, gusto niyang pakainin ang lahat ng mga babae sa demonyong hukbo at nagkaroon si Balirosa ng krisis sa pagkatao dahil sa kanyang doble standard. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ni Fenris na nakatulong din siya sa kanilang bahay sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano magluto at ngumiti si Balirosa, nakakaramdam ng ginhawa matapos ang kanyang paghihikayat. Kinabukasan, pinayuhan ni Balirosa si Gol at Ulamines na huwag gumawa ng kalokohan at tinawanan siya ni Ulamines dahil sa pagiging mahina niya para saktan sila kahit papaano. Pinapaalala ni Balirosa sa pusa na nabigo rin siyang talunin si Fleo habang tumatawa si Gol at nag-aalok na makipagkamay sa kanya, nagpapasalamat sa pagtanggap niya sa kanila sa kanyang bahay. Sasabihin niya na makikipagkamay siya kapag nakatiyak na siyang mapagkakatiwalaan siya bago siya umalis kasama si Saib upang manghuli. Sa isang lugar pa, ang nabigong bayani at si Swir ay tumatakbo pabalik sa bayan kasama ang maraming nakulimbat na pera habang sinusundan sila ng isang itim na ulap. Sa kastilyo ng mga demonyo, nararamdaman ni Uwagard ang pagkadismaya dahil palaging natalo ni Fufan ang hukbo ni Clyrod at sinasabi nito na ngayon ay nililimitahan na ng mga tao ang kanilang mga daan ng pag-atake ng maaga at nagtatanong siya kung paano naging matalino ang mga tao. Hinampas niya si Fufan palayo matapos sabihin sa kanya na mag-ipon ng kanyang hukbo para sa isang buong labanan bago umalis sa kwarto. Sa likod niya, nagbubulungan ng 4 na impyerno, tinutukso ang kanilang hanggal na hari dahil sa pag-atake ng walang plano. Gayunpaman, muling lumitaw si Fufan sa kwarto at inanunsyo na may plano siyang pasiglahin ang kanilang morale sa pamamagitan ng isang pagtitipon. Samantala, nanalo si Fenris ng tiket sa isang lottery para sa isang resort na may hot springs.
Nasisiyahan siyang magkaroon ng romantikong bakasyon kasama si Cleo, ngunit nadidismaya nang malaman na maaari rin nilang isama ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Pagkatapos, pumunta ang buong pamilya sa resort at naging masaya si Fenris nang malaman na ang isa sa mga hot spring ay nakakatulong sa pagpapababa ng fertility. Pagpasok nila, tahimik siyang nagtatanong sa isang tagapag-alaga tungkol sa hot spring na pampabunga at maingat na pumunta upang tingnan ito. Sa kabilang bahagi ng mga changing room, natakot si Blossom nang maharap si Yuagard. Pinapakalma ni Fufan siya at pinapalayas siya, pinaalalahanan ng kanyang amo na nagsusumikap silang iwasan ang away. Pinapanood sila mula sa malayo, pinapayuhan ni Fenris si Gull na iwasan si Yuagard baka magsimula silang mag-away at masira ang bakasyon niya. Pagkatapos, nagpunta ang lahat sa kanilang magkakasamang kwarto, kung saan buong pagmamalaki niyang ipinahayag na may hiwalay siyang kwarto kasama si Cleo. Pagkatapos, nagsimula ng tingnan ng lahat ang iba't ibang karanasan sa resort. Habang iniisip ni Fenris na dalhin ang kanyang asawa para magkaanak, nasa sabik si Haya na makakita ng aksyon, ngunit mapanirang buhay na pinagbabantaan siya ni Fenris na iwasan sila sa lahat ng oras. Pagkatapos, matapos magpasya kung saan nila gustong pumunta, lahat ay umalis matapos magkasundo na maghahanda muli para sa hapunan. Samantala, binibisita ni Haya ang panloob na kaharian ng kanyang kaluluwa, kung saan natagpuan niya si Amalinos na nakatali, na nagtatanong kung ano ang kanyang nais. Sinasabi ni Haya na gusto niyang mag-training ng espesyal kasama siya matapos ma-inspire sa mga gawain sa kwarto ni na Fenris at Cleo. Habang inilalagay niya si Dam Alina sa isang kutson, umakyat si Haya sa ibabaw, at ang naiilang namang kukulam ay pinaalalahanan siya na pareho silang babae. Gayunpaman, ipinakita ni Haya sa kanya na bilang isang mahiwagang djinn, maaari siyang maging anumang kasarian na gusto niya, at sobra itong nakasira ng ulo ni Dam Alinas kaya pinatalsik niya siya mula sa kanyang sariling mundo ng isipan. Sa isang mainit na bukal, nakaupo sina Fenris at Cleo sa magkabilang gilid ng pader. Nasisiyahan si Cleo sa pakiramdam ng pagpapahinga at tinanong si Fenris kung nais niyang sumama sa isang romantikong honeymoon minsan. Sang-ayon siya, naghahanap ng kasiyahan, at agad na umalis si Cleo sa bath dahil nahihiya siya. Sa kabilang bahagi ng resort, tahimik na binibisita ni Bailari ang isang museo para sa mga espesyal na laruan para sa matatanda, at mabilis siyang natagpuan ni Haya na mahilig sa kabaliwan. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Bailari, dinadala siya ni Haya papasok sa museo, sabik sa Cales 1. Sa parehong oras, kumakain ng tanghalian si Belano at ang iba pang mga babae kasama sina Gol at Uliminas. Pinagtatawanan ni Blossom si Bailarosa dahil sa pagtitig kay Gol na pinuri ang kanyang damit. Naiinggit si Uliminas, ngunit hindi napapansin ni Gol ang kanyang nararamdaman at umalis upang kumuha ng inumin. Sa ibang bahagi ng resort, nag-enjoy din si Oigard at ang kanyang koponan sa pagkain ng tao habang nagkukunwaring masama ang lasa nito. Sinabi ni Oigard sa kanyang mga demonyo na magbigay ng aliw, kaya tumayo si Fufan at nagsimulang sumayaw na parang lasing na matandang amoy pawis. Oigard pinapatumba siya dahil sa walang kwentang sayaw, kaya dalawang demonyo pa ang bumangon at nagsusuntukan na parang isang 40s na komedya sa Looney Tunes. Pareho nilang hindi napapansin na nahulog ang isa sa kanilang mga hakaw na pumipigil sa mahika, kaya't napapalabas ang masamang mana sa hangin. Samantala, dumating ang hanggal na bayani sa labas ng resort at hiniling ni Suya na hayaang masiyahan siya sa mainit na bukal. Ngumisi siya ng mayabang at inilabas ang isang kristal ng demonyo mula sa kanyang bulsa, sinabing maaari niya itong ibenta para sa pera pangbayad sa kanilang bakasyon. Gayunpaman, sinisipsip ng kristal ang masamang mana sa hangin at pinapalakas ang kapangyarihan ng dalawang nag-aaway na demonyo na nagsisimulang sirain ang resort sa paligid nila. Nakita ni Suya na naglalaban ng dalawang demonyong walang malay habang ang kristal ay kumakapit sa bayani, ginagamit ang masamang mana mula sa mga demonyo upang gawing madilim na halimaw siya. Ang halimaw ay nagsimulang wasakin ang buong resort sa paligid nila, ngunit pinigilan ni Fleo na bumagsak ang buong gusali. Sinasabi niya kay Fenris na silipin ang lugar habang ipinaliliwanag ni Uli Mines na ang halimaw ay nilikha ng isang madilim na hiyas na naging labis ang kontrol dahil ginamit ito ng tao. Habang nagsisimula ng umalis ang mga babae para pigilan ang halimaw, pinaalalahanan ni Gol na kayang-kaya ni Fleo itong harapin. Gayunpaman, nagselos sila at umalis pa rin, ayaw nilang ipasa ng lahat ng pasanin kay Fleo. Naramdaman ni Gol ang kanilang tapang at nagpasya na dalhin si Uli Mines upang makatulong din. Pagkatapos lumapit ni Gal sa halimaw, napansin siya ni Yuagard at biglang sumugod, handang makipagbakbakan muli. Pinaputok ni Yuagard ang madilim na mga sipa kay Gal na madaling niyang naibabeleng, kaya ginamit niya ang madilim na hayop upang magpaputok ng isang malakas na sinag sa kanya. Pinipigilan ni Gal ito ng madali tulad ng dati na nagpapalungkot sa kanyang kapatid. Samantala, iniulat ni Bailarosa kay Fleo na may isang madilim na hayop na umaatake sa resort. Sinasabi niya na kahapon ay kausap ni Gal ang ilang kaina-hinalang tao, kaya posibleng nakipagtulungan siya kay Yuagard para sa pag-atake. Gayunpaman, sinasabi ni Fleo na imposibleng gawin ni Gal ang ganito at nagtitiwala siya na haharapin niya si Yuagard. Sa di may paliwanag na paraan, niyayakap ng madilim na halimaw si Gal gamit ang mga tentacle, kaya ginagalaw ni Gal ang kanyang katawan at ibinabaligtad ito papunta sa gusali, habang nahihirapan si Gal sa malakas na mahika ng hiyas.
Pinipili ni Fenris na paghiwalayin ng mga tao mula sa hiyas. Lumilipad siya sa ibabaw ng hiyas at tinulak ang bayani palabas nito na nagpaalis sa madilim na halimaw at dahilan upang bumagsak si Suya mula sa malaking taas, ngunit iningatan ni Gull siya. Pagkatapos, naghahanda si Yuagard na muling makipaglaban kay Gull. Sa ibaba, tinatanong ni Uliminas ang grupo ni Yuagard kung bakit sila nagkakaroon ng ganitong gulo, ngunit sinasabi ng apat na impyerno na nag-enjoy lang sila sa bakasyon at wala silang kinalaman sa dalawang magkapatid. Fuminis na galit kay Uliminas at tinulak siya gamit ang kanyang gagamba, ngunit tumalon ang pusa sa kanya ng galit. Sa bubong, madali niyang naibabala ang lahat ng mga atake ni Yuagard bago ibinalik ang mga ito gamit ang isang salamangka. Patuloy pa rin siyang umatake, galit na ang kanyang makapangyarihang kapatid ay ngayon ay nagtatanggol ng napaka-passive. Sa wakas seryoso na si Gull, hinawakan niya ang bibig ni Yuagard at isinara ang lahat ng kanyang mana. Sinasabi ni Gull na natutunan niya ang spell mula sa mga tao para talunin ang dating Demon Lord na sinasabi na palaging pinipilit ng kanilang lahi ng demonyo ang mga tao ng sobra. Nanghihintay si Yuagard na suran siya ng kanyang kapatid gamit ang mga teknik ng tao. Samantala, sa ibaba, pinagsasama-sama ng mga tauhan ng resort ang kanilang mahika at nilalabanan siya kasama ang kanyang koponan. Galit na galit dahil sa nasira nila ang kanilang resort, pinatalsik sila pabalik sa mundo ng mga demonyo sa harap ng lahat. Samantala, habang ginagamit ni Fenrises ang mukha ng bayani bilang tambol sa pagkasira ng kanyang bakasyon, sinabihan siya ni Balirosa na lumayo sa gusali para magawa ni Fleo itong ayusin gamit ang mahika. Matapos ang mahikal na pag-aayos, agad na nililinis at inaayos ng pamilya Fleo ang resort, ikinagagalak ang may-ari. Bilang pasasalamat, sinabihan niya ang lahat na malaya nilang ma-enjoy ang kanyang resort hanggat gusto nila. Pagkatapos, nagbibiruan ang mga babae sa mainit na bukal habang si Fleo ay nag-enjoy ng tahimik na sandali kasama si Gull. Gull humahanga sa kanya dahil hindi niya ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan ng mapagsarili, sinasabi na sa kanyang suporta, maaari nilang itigil ang walang kwentang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sabi ni Fleo na kahit na may hindi makataong niyang kapangyarihan, wala pa rin siyang mabilis na solusyon para ayusin ang kanilang mga alitan. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng pag-asa na sa tulong ng kanyang mga kaibigan at asawa, unti-unting makakahanap sila ng solusyon at sa umaasang ayon si Gull na suportahan siya sa paglalakbay na ito. Pagkatapos ng paliligo, sabik ang lahat na kumain sa libre mula sa may-ari, habang isang kawani ang lihim na nagbibigay kay Fenris ng pagkain para mapalakas ang kanyang pagmamahal. Samantala, nagpapasalamat si Balirosa kay Gull sa pagprotekta sa mga tao, at naiinggit si Uliminas dahil sinubukan itong makipag-flirt sa kanya. Matapos ang isang masarap na hapunan, natutulog na silang lahat at sa hating gabi, lumalabas si Fenris para umupo kasama si Fleo, na nagtatanong kung ano ang palagay niya sa mga tao. Sabi ni Fenris na kahit na mahina ang mga tao, puno ng layunin ang kanilang buhay bukod sa pakikipaglaban. Naalala niya kung gaano kadali natalo siya ni Balirosa sa pagluluto, sabi niya na matapos ang mahabang panahon kasama ang mga tao, napamahal at nirerespeto niya na sila. Nagtataka si Fenris kung bakit niya kailangang malaman ito at sumagot siya na kung lalala ang labanan sa pagitan ng tao at demonyo, kakailanganin niya ang tulong niya upang maprotektahan ang mga inosenteng tao. Yayakap niya siya ng mahigpit, sinasabi na sa tulong niya, palagi niyang mapapanatili ang balanse at patas na tutulungan ng parehong panig, at sa umaasang ayon si Fenris na suportahan siya sa anumang nais niya. Pagkatapos, niyayakap niya siya ng mas mahigpit, sinasabi na nais niyang gumawa ng mas magandang mundo para sa kanilang magiging anak at nagsasalo sila sa isang masigasig na gabi. Kinabukasan sa umaga, napapansin ni Nabayalri at Blossom kung gaano kasaya si Fenris at sinubukang huwag pansinin ang nangyari. Nang maramdaman ni Gull na parang wala siyang alam, pinatahimik siya ni Ulamines at nag-teleport silang lahat pabalik sa bahay. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sa dati ang buhay, si Bolano ay nagsimula ng kanyang pagtuturo, si Blossom ay nagtatanim ng gulay kasama si Haya, at si Fleo ay nagtatrabaho sa kanyang kagamitan kasama si Gull. Nang bumalik si Balirosa mula sa kanyang pangangaso, naging mapagmatsyag si Ulamines kay Gull. Kaya binago niya ang paksa at nagtatanong tungkol sa seremonya ng koronasyon ni Prinsesa Elizabeth. Akala ni Fleo na puno ng buhay ang mga bayan para sa kanilang bagong reyna, ngunit nag-aalala si Balirosa na maaaring umatake ang mga demonyo. Gayunpaman, sinasabi ni Gull na kakailanganin ni Yuagard ng ilang panahon bago niya maibalik ang kanyang mana. Sa royal na kabisera, tinapos ni Elizabeth ang kanyang koronasyon at tinanong ang kanyang tagapayo kung nasaan ang kanyang ama. Alam niyang tumakas ang kanyang ama matapos siyang mapag-alaman sa kanyang masasamang gawain, nararamdaman ni Elizabeth na determinado siyang itama ang kanyang mga pagkukulang. Samantala, nagtutulog-tulugan sa isang butas ang hanggal na bayani kasama si Suya, na pagod na sa palagiang pagtakas. Sinusubukan niyang lokohin siya na balang araw, magiging hero ulit siya, kaya dapat siyang ngumiti. Sa bahay ni Baron, tinawag ni Fenris ang lahat para kumain, at nararamdaman niyang masaya siya na nakagawa siya ng maraming bagong kaibigan sa mundong ito. Nilalapit niya si Fenris at iminumungkahi na kung magbubukas sila ng tindahan balang araw, may isasama nila ang kanyang pagluluto at mga produkto mula sa farm. Pumayag si Fenris na tulungan siyang buksan ang kanyang pangarap na tindahan at pumasok silang dalawa ng magkasama. Ito na ang katapusan. Mag-subscribe para hindi ma-miss ang iba pang recap at panoorin ang susunod na video sa screen.